Pag binasihan natin yung lumalabas na voltage niya at saka yung specs niya, yung wattage niya na 800 watts times 2, lumalabas siya na 20 amperes. Pero pag in-actual test natin siya, pag nagkaroon siya ng load, lumalabas lang siya na 14.6 amperes. Yun ang total computation niya. Magkaiba sa actual test tsaka sa pag hindi mo siya in-actual. Pag kinompute mo siya, lumalabas siya na 20 amperes. Pero pag may load na siya, in-actual test mo siya, lumalabas lang siya na 14.6 amperes. Kasi ito guys, si Mega Pro AB733 ay meron siyang 1,600 watts, 800 per channel ayon sa nakalagay sa kanya. Ito guys, inikot ko na siya. Yan. Ito guys, nakalagay sa kanya, maximum power output 800 watts times 2. So, ibig sabihin, lumalabas siya na 1,600 watts, 800 per channel. Kaya pag kinompute natin siya, lumalabas siya na 20 amperes. Pero nung inactual ko siya, lumalabas lang siya ng 14.6 amperes. Trapo niya. Ayan. Ito guys, nakalagay dito hindi RMS, hindi PNPO. Watts yung nakasulat dito. Kaya yun ang pagbabasihan natin. Ayan, nakalagay sa ano niya eh. Ngayon, punta na naman natin yung ibang parts. Ikutin na muna natin siya para ano. Magandang araw guys. Yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa AB733 Mega Pro. Ito guys. Pag-uusapan natin yung tungkol naman sa gamit ni 733 Mega Pro. Kung ano mga gamit niya na parts. Tingnan natin yung likod. Bali ito guys yung likod niya. Ayan. Yung transformer niya. Ito guys kay 733 Mega Pro.
Kagandahan dito itong gamit na heatsink. Ito yung magandang disenyo na heatsink. Dahil yung init tapon talaga papunta sa labas. Ma-absorb talaga niya yung init. Ito yung maganda na disenyo. Ito is tone control. Ito. Saka dito sa ng fader niya. Ito sa electric guitar. Ang problema lang kung magkakaroon ng magpalit ka ng mga potentiometer dahil napakarami. Magastos. Yung board niya sa feeder. Ito naman yung tone control niya. Ngayon pag-uusapan natin ngayon yung mga parts niya. Unahin natin yung transformer, si trapo. Si trapo, meron siyang supply na 40 plus 40 volts sekundarya, yung main supply niya. Sumunod yung 17 plus 17 volts. Pangatlo yung 10 volts. Pag binasihan natin yung lumalabas na voltage niya at saka yung specs niya, yung wattage niya na 800 watts times 2, lumalabas siya na 20 amperes. Pero pag in-actual test natin siya, pag nagkaroon siya ng load, lumalabas lang siya na 14.6 amperes. Yun ang total computation niya. Magkaiba sa actual test tsaka sa pag hindi mo siya in-actual. Pag kinompute mo siya, lumalabas siya na 20 amperes. Pero pag may load na siya, in-actual test mo siya, lumalabas lang siya na 14.6 amperes. Kasi ito guys, si Mega Pro AB733 ay meron siyang 1,600 watts, 800 per channel ayon sa nakalagay sa kanya. Ito guys, inikot ko na siya. Yan. Ito guys, nakalagay sa kanya, maximum power output 800 watts times 2. So, ibig sabihin, lumalabas siya na 1,600 watts, 800 per channel.
Kaya pag kinompute natin siya, lumalabas siya na 20 amperes. Pero nung inaktual ko siya, lumalabas lang siya ng 14.6 amperes. Trapo niya. Ayan. Ito guys, nakalagay dito hindi RMS, hindi PNPO. Watts yung nakasulat dito. Kaya yun ang pagbabasihan natin. Kaya nakalagay sa ano niya Ngayon, punta na naman natin yung ibang parts. Ikutin na muna natin siya para ano. Ngayon, unahin natin yung trapo niya or transformer. Si transformer, yung main supply niya is 40 plus 40 volts. Dito yun guys sa secondary Yung sumunod naman na supply niya is 17 volts plus 17. Yung pangatlong supply, yun ang 10 volts. Pag kinompute natin siya, base sa wattage niya doon, lumalabas siya na 20 amperes. Yun guys yung lumalabas pag kinompute natin siya. Okay. Tapos yung gamit naman niya na power amp transistor, 8 high frequency na power amp transistor. Yung gamit niya is 4 na E1943 tsaka 4 din na C5200. Tapos yung gamit naman niya na bridge type diode is 15 amperes. Ito guys, nakadikit na rin siya sa heatsink. Kaya magandang disenyo ito guys Ito yung gusto ko na disenyo, na design. Dahil yung pan niya dito nakalagay sa gitna. Talagang yung init talaga, maibubuga talaga niya pa labas. Advantage siya sa ibang amplifier na yung exhaust pa niya dito lang sa hindi kagaya nito na dito sa gitna. Kaya magandang disenyo siya. Ngayon, punta naman tayo dito guys sa gamit niya na PPF. Tingnan natin. Ito guys yung PPF niya. Yung PPF naman niya na gamit is 15 amperes. Mataas din yung gamit niya na PPF. Tapos yung main E-cap naman niya is 63 volts 10,000 UF. Halos parehas-parehas lang guys ng 502. Kasi yung 502 may yung original na 502 nagsusupply siya ng 37 volts din plus 37 yung EB502 na A. Tapos ito guys yung gamit naman niya na na regulator. Para sa symmetrical lang supply is 15 volts. 802 or 502 is
12 volts lang. Tapos 9 volts or 8 volts. Ito guys, gumagamit siya ng ano bang gamit na to. Hindi natin guys masilip kung anong gamit niya na ano. Basta yung ano nito 15 volts. Hindi ko lang alam kung basta ang ano nito LE, maring LE 7815 yung isa, tapos yung isa naman is LE 7915. Mag partner din yan guys.